ano. So, sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa panahon na magandang panahon, lumipas ng bagyo, at sa mga subscriber na nakasubaybay lagi sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta at maraming salamat at pinagkatiwalaan nyo ang channel na to na magbibigay sa inyo ng aral patungkol sa Biblia at mga opinyon patungkol sa politika. So lahat dito open, bawal ang pikon dito at lalong bawal ang iyakin. So maraming salamat nga pala sa damit na BBM Sara na bigay sa ating nang nag-sponsor sa YouTube channel na to, mga kaibigan. Maraming salamat. Dalawa ito kulay pula, pula rito, tsaka green. Itong green, naka BBM Sara. Sara BBM. Wow! Yung kulay red, ganun din, BBM Sara. So dalawa yun So maraming salamat sa nagbigay. Sino ba yun? Si Jenicel Sibayan, Carlos Sibayan, at saka si Macy Sixon. Maraming salamat sa pagsuporta. So sa umagang ito ating bubuksan ang isang kaisipan patungkol sa, alam niyo na, papalapit na halala na to. Dahil ang survey, although na hindi naman, alam niyo, iprangka ko sa iyo ganito, hindi ako naniniwala sa survey na mag-survey ka doon sa isang barangay, 1,000 respondent, tapos ibalita mo, bayaran mo ang media, Philippine media, ibalita mo na number 1 siya sa survey. Basta media ang ginamit mo, binayaran yan. What? Basta media ang involved, lalo na Philippine media. Kapag sila ang involved sa survey, pagdududahan mo na binayaran ang media na yan. Kaya limbawa ganito, ako sindikato ako at ang gusto kong manalo, itong tao na pwede kong kontrolin na magpresidente, siya kukontrolin ko siya. So mangyayari, gagawa ko, tatawagan ko ang isang survey network, bayaran mo ng malaki, sabihin mo, isurvey mo nga itong presidente na to kung sinong number 1. Punta ka sa isang respondent, sa isang lugar na maraming respondent na sumusuporta sa aking presidente. So ilista mo dyan 1,700 respondents. So mangyari ganito, pag na-survey yan, hindi siya transparent, itatago yan ng media, ng survey network, ang totoong resulta. At papalabasin nila na 58% na ang bumuto out of 1,700 respondents, ang binuto nila si nanay na magpresidente. So, yun ang nangyari. So, anong gawin ko ngayon ng katotohanan? Yun ay out of 1,700 lang. So, ang gawin mo, dahil ako, sindikato ako, dahil ang ugali ng isang sindikato, gusto niyang dayain ang Pilipino, bayaran ko ang media network. May Philippine media dyan na television, bayaran mo. Pagkabayad mo, ibalita mo lang na si nanay number 1 sa survey. So, yun lang, huwag mo nang dagdagan na sa survey sa Quezon City, survey sa Manila, survey sa mga bulo barangay. Number 1 si Yorme, ganun. Number 1 si Pacquiao. Huwag mo nang i-mention ang mga lugar specific. Sabihin lang ng media na number 1 sa kabuuan ang nanay, ang Yorme, at ang boksidor na to sa survey na ginawa ng PK Asia. So, ang mangyari, ako bilang ordinaryong Pilipino, nanonood ako ng telebisyon, maniniwala ako, number 1 si Yorme, pre.
Ayon sa survey ng PK Asia, number 1 siya sa survey. So it makes to appear na para bang ang 100 million voters, ilagay natin 80 to 100 million voters, para bang lumalabas na ang buong Pilipinas, number 1 si Yorme, number 1 si Nanay, number 1 si Eng. Parang gano'n ang daya ang survey. Basta involve ang Philippine media, may panlilin lang yan. Kasi nga tama naman talaga na number 1 ang survey, ang Nanay na to or ang Yorme na to, number 1, lagay natin tama. Pero out of 1,700 respondent lang. So paano mo maparami yan? Paano mo palaki ang 1,700 respondents? Paano mo siya gawing milyon-milyong botante? Bayaran mo ang Philippine media. Tawagan mo kanilang network. Kumpadre, ano, kumusta? Mayroong survey dito. Pwede ba ibalita nyo? Ganito ang i-report nyo. Ibasa nyo ha. Na number 1 siya sa survey. Huwag nyo nang i-mention ang barangay, ang city, ang lugar. Kundi sabihin nyo lang na number 1 si Nanay. Number 1 si Yorme. Ganyan. Pero magkano ba yan? Ibigay nyo lang sa akin ang bank account. Ako nang bahala. So ibalita yan. Tanggapin ng media network na yan. Tapos pagtanggap nila, i-analyze nila. Tapos ito naman ang host, pag nagbabalita, ayon po sa pag-aaral ng Peking Survey, PK Asia, number 1 si Nanay, number 1, ito, si Yorme, number 1, pumapangalawa lamang si Bongbong Marcos. Yun lang. Pero ang sinasabi ng host na yan, ng reporter or ng isang media man, binabasa niya yan sa harap niya. May nakasulat dyan na dapat yun ang basahin mo kasi pag hindi mo yan binasa, tatanggalin ka sa network na to. Yun ang nangyari. So basahin niya yan. So ang mangyayari, ikaw, kumpadre, nanonood ka ng telebisyon, convince ka na para bang nag-appear sa'yo na milyon-milyong boto, number 1 si Nanay sa survey. Ganyan mandaya ang Philippine media. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa survey na dumaan na sa telebisyon, na pinadaan sa telebisyon, ibinalita sa telebisyon. Hindi na ako naniniwala, manipulated na yan. May malisya na yan, may daya na halong daya. Kumbaga ang tawag dyan, subtlety. May pagkatuso na number 1 ka lang sa 1,700 survey out of sa mga respondents na yan. Pero pag binadalita mo na sa TV, mixed to appear na parang milyon-milyon ang lamang mo sa survey. Oh my God! See? So ako, ang pinaniwalaan kong survey ganito, yung survey kay Bongbong Marcos na ginagawa ng mga street survey, live yun. Di ba? Ginagawa ng street survey kasi transparent, nakikita mo ang mga respondent ini-interview, street survey, landslide si Bongbong Marcos. Mga survey na sa online survey, number 1 si Bongbong Marcos. Publicos Asia, number 1 si Bongbong Marcos nang gumagawa ng survey na walang kinalaman ang telebisyon. Totoong survey yan. Yung mga survey na yan kahit saang lugar, kaya hindi ako nagtataka kung bakit sa lahat ng survey na nabasa ko, bigyan nyo ng pangalan ang survey network na to, mayroon siyang 52%, mayroon siyang 54%, mayroon siyang 60% sa survey. Sobrang taas ang survey na yan. Samantala si Ma'am Nanay at saka si Yorme, 20, 18%, 15%. So anong laban nyo sa survey
na ang lamang ng tao sa'yo, 60%. Kasi pag pinagsama pa kayo, wala na kayo talagang laban. So una, hindi ako naniniwala sa survey na pinapadaan mo sa telebisyon na nire-report sa TV kasi manipulated yan, may daya yan, may katusuhan dyan na nangyayari. Ang reporter dyan, ang host, nag-iingat yan na dapat basahin yung sa gilid ng telebisyon sa monitoring niya. Kasi pag hindi mo binasa yan, kasi labag sa loob mo, dapat basahin mo yan kasi pag dumabag ka, tanggalin ka sa network. Kalakkalan yan eh. Kaya kahit mali ang balita, ibalita mo lang, importante, receive your payment, receive your salary, okay. Samantalang ito mga vlogger, ang kanilang mga survey, walang nagmanipular sa kanila kasi live yan. Pag nag-survey sila, ini-interview nila yung tao, mababasa at makikita ng tao na si Bongbong Marcos talaga survey landslides yan. So mahirap siyang dayain. Kaya nga tayo, nililibang tayo ng Comelec at saka Smartmatic. Biglaan tumaas, pagpasok pa lang January, tumaas na agad ang biktima ng COVID-19. Biglang dumami. Ang galing, nawala sa isipan ng tao ang survey na number 1 si Bongbong Marcos. Landslide si Bongbong Marcos. Lalo na unbeatable sa survey ang BBM Sara. So medyo nawala sa isipan ng tao yan. And then, magulat ko na lang one day na-hack ang web server ng Comelec. So pagdududahan mo na talagang active ang pandaraya, talaga incoming sa 2022 na to. So nawa ay magiging maliwanag sa iyo, kumpadre, na dapat maging mapagmatsyag ka. Kasi ito naman ng Comelec at Smartmatic, wala na tayong magawa sa mga tao na to, sa likuran ng pandaraya. Ang magagawa na lang natin na sana makilala talaga kung sinong gumagawa nun. Kasi nung 2016 nakilala na eh. Si dating Chairman Bautista umalis sa ibang bansa. Kung akong tatanungin mo, yung tao na to, hindi siya worthy na lumanghap ng hangin na hinihinga natin. Hindi siya worthy. They sell our votes. Sa paniwala ko, kasi napanood ko ang video ng asawa na expose sobrang dami niyang pera. Sweldo daw niya sa Smartmatic. Napanood ko ang video, hindi naman ako masisisi. Nakita ko, napanood ko. So wala siya ngayon dito sa ibang bansa. Pinayagan siyang umalis sa panahon yata yun ni Pinoy. Kasi pag akong presidente, kapag bigyan mo ng gandang pardon para maisip ng tao na guilty siya. Mag-declare ako ng pardon, pinatawad ko na yan. Kasi wala ka na magawa, yung pandaraya talaga nandun. Alam nyo kasi ang oligarchs at ang mga sindikato, mayroon silang kasabihan. Itong kumukontrol ng Pilipinas na to, mayroon silang kasabihan. Sabi nila, make the poor poorer, the rich richer. Kaya dapat ang kabuhay ng tao ng mga Pilipino hindi ganito, hindi balance. Dapat ito ka lang, kami ang nasan dito. Gusto nila sila lang mayaman, kayo mahiyabang buhay, mahirap ka. Yan ang oligarch motto eh. Samantala ang pag-iisip ng ibang mga politiko dapat hindi ganoon. Dapat ang buhay ng tao, although mahirap ka man umayama, dapat balance ang right at karapatan ng bawat isa. At mayroon din silang motto. Ano pa ang kanilang motto? Yung pangalawang motto, ganun eh. Ang unang motto, make the poor poorer, the rich richer. Ang pangalawang motto, kahit sino dyan magpresidente, basta hindi lang Marcos. See? So ang pandaraya, papasok talaga yan. So, maraming salamat pa rin at least kahit paano,
mahihirapan na yatang mandaya kung sino man ang nasa likod nun, doon sa Comelec at saka sa Smartmatic. Kahit sabihin pa na mag-ready ang tandem ang dalawang ito, ako nagbibigay naman ako ng babala, baka may mga politiko dyan na hindi na matiis ang ugali ng mga Comelec na to at saka Smartmatic. Baka mag-hire sila ng assassin, ipapatay na lang kayo. Kasi nakakainis na kayo eh. Wala na talagang solusyon. Yun na lang talaga para mawala ka na. So ako, ayaw ko naman sanang ganun mangyari. Kasi nga, ano ba naman magawa ng mga mamamayan na tulad natin? Wala tayong magawa. Laban ng mga malaking tao yan, maraming pera. So salamat naman at kahit papano, nakikita natin na ganyan palang nangyayari. Dapat mag-ingat ang Comelec dyan, ang Smartmatic. Kasi ang kalaban nila ngayon si Bongbong Marcos, hindi yan ordinaryong tao. Ang kalaban ng mga presidentiable sa 2022, hindi mga ordinaryong tao. Alam nyo ba si Bongbong Marcos, supported mostly ng mga generals? At ang mga pulis, sundalo, although nga tahimik lang ang mga yan, ang mga Marines, ang SWAT, ang all armed forces of the Philippines, may mga kilala ko at kaibigan, sabi nila, Bongbong Marcos sila. Pero hindi na sila nag-iingay. Ang pulis, ganun din, ang PNP, Bongbong Marcos sila. Ang nasa likuran ni Bongbong Marcos, mga general. So baka mandaya ka at mangyari sa iyo, patumba ka, ipapatay ka ng mga na walang kinalaman si Bongbong kasi sobra ka na eh, di ba? So nawa, huwag kayong makalimot, suportahan ang ating presidente. Tayo na mga simpleng mamamayan, ang pwede natin makontribute na lamang ay maghintay, magtiwala sa kakayahan ni Bongbong Marcos na kaya niyang paunlarin ang Pilipinas ng kanyang mga kabinet. So huwag tayo makalimot, bago tayo mag-end, dito lang tayo sa Sara BBM Sara. Ganyan lang tayo. Suportahan natin ito at pagpapalain tayo na may kapal kung ito ang plano ng Panginoon. Maraming salamat. To God be the glory alone.